Noon, may mag-asawang nangarap magkaroon ng anak. Doon sa likod ng kanilang bahay, sa bintana, ay nakikita ang isang magandang hardin na puno ng gulay at bulaklak. Ngunit mayroong mataas ng pader na nakapaligid dito at walang kahit sino man nagbalak na akyatin ito dahil pagmamay-ari ito ng isang kinakatakutan na mangkukulam. Isang araw, may nakitang asawang babae sa bintana at sa kanyang pagtingin, ito pala ay puno ng pinakamagandang rampyon. Napakasariwaw at napakaberde nito kaya sinimulan niyang hilingin ang mga ito. Nagpatuloy ito ng ilang mga araw. Nang napagtanto niya na hindi niya ito makukuha, siya ay namutla at naging miserable. Nakita ito ng kanyang asawa at tinanong ito, "Anong problema, aking asawa?" Sagot niya, "Mamatay ako kapag hindi ako nakakain ng rampyon na iyon na tumutubo sa likod ng bahay natin." Sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, naisip niya sa sarili niya na imbis na mawala ang asawa ko sa akin, kukuha ako ng rampyon sa kahit anong paraan. Kaya pagdating ng takip silim, inakyat niya ang pader ng mangkukulam at kumuha ng mga rampyon at dinala ito sa kanyang asawa. Gumawa siya ng salad at kumain ng kay ligaya. Dahil sa sobrang sarap nito, mas dinais niya pa ito ng higit pa. Para siya ay matahimik, pinakuha niya ang kanyang asawa muli sa kabila ng pader. Sa pagdating ng takip silim, habang siya ay umaakyat, nakita niya ang mangkukulam na nakatayo at natakot. Sumigaw ng galit ang mangkukulam, "Ang lakas ng loob mong akyatin ang pader ko at nakawin ng mga rampyon! Mananagot ka!" Sagot niya, "Maawa kayo sa akin! Ginawa ko lamang ito para sa aking asawa! Ikamamatay niya ito kapag hindi ako nakakuha ng rampyon para makain niya!" Sinabi ng mangkukulam, "Kumuha ka ng kahit gaano karaming rampyon na gusto mo. Sa isang kondisyon, mapapasa akin ng anak ninyo kapag ito ay isinilang. Aalagaan ko ito tulad ng isang ina." Sa kanyang pagkabalisa, ipinangako niya ito at nang naisilang na ang kanilang anak, nagpakita na ang mangkukulam. Binigyan niya ng ngalan na Rapunzel ang sanggol at kinuha ito sa kanila. Si Rapunzel ang pinakamagandang bata sa buong mundo. Noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, ikinulong siya ng mangkukulam sa loob ng tore sa kalagitnaan ng gubat. Wala itong hagdanan o mga pinto. Isang maliit na bintana lamang. Kapag nais makaakyat ng mangkukulam, sisigaw lamang ito sa ibaba ng, "Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong buhok!" Napakahaba ng buhok ni Rapunzel na kumikinang na parang ginto. Kapag narinig niya ang boses nito, tatanggalin niya ang tirintas at ibababa ang buhok sa tore. At aakyatin ito ng mangkukulam. Nang lumipas ang ilang mga taon, napadaan ang anak ng hari sa kagubatan. Pinuntahan niya ang tore at narinig niya ang napakagandang boses mula rito. Boses ni Rapunzel na nagpapalipas lamang ng oras ng kanyang kalungkutan. Ninais ng prinsipe na akyatin ang tore at hinanap ang pinto at hagdanan, ngunit hindi niya ito makita. Kaya umuwi ito at hindi niya nakalimutan ang kanyang narinig. Araw-araw siya pumupunta ng gubat para lamang marinig ito. Isang araw sa ilalim ng puno, nakita niyang umakyat ang mangkukulam at narinig ang mga salitang, "Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong buhok!" Nakita niyang ibinababa ni Rapunzel ang kanyang buhok at nakita niyang umaakyat ang mangkukulam dito. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Aakyatin ko iyon at susubukan ko ang aking kapalaran." Kinabukasan, pumunta siya uli dito at sumigaw ng, "Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong buhok!" At ibinaba niya ang kanyang buhok. Inakyat ito ng prinsipe. Natakot si Rapunzel na nakita niya na isang lalaki ang umakyat sa kanyang buhok dahil wala pa siya nakikilalang ibang tao. Ngunit pinuri ng prinsipe si Rapunzel sa kanyang pagkanta at hindi mapapakali hanggat hindi niya nakikita kung sino man ang kumanta nito. Nakalimutan ni Rapunzel ang kanyang takot at nang tinanong siya ng prinsipe na maging asawa nito, nakita niya na siya ay bata at matipuno. Inisip niya sa sarili niya,
Siguradong mas gugustuhin ko siya kaysa kay Inang Gothel at inabot niya ang kanyang kamay sa prinsipe. Sabi niya, kusang loob akong sasama sa'yo, ngunit hindi ko alam kung paano ako makakaalis dito. Kada dalaw mo, magdala ka ng lubid na gawa sa sutla at gagawin ko itong hagdanan. At kapag handa na ako, bababa na ako sa tore na ito at maaari mo na akong isama sa iyong kabayo. Nagpasya sila na magkita tuwing gabi dahil sa umaga nagkikita sila ng mangkukulam. Walang alam ang mangkukulam sa lahat ng pangyayari. Nang hindi sinasadya, nasabi ni Rapunzel na, Inang Gothel, bakit napakabagal ng iyong pag-akyat at parating na ang prinsipe ng ilang saglit lamang? Masamang bata! Sigaw ng mangkukulam. Ano itong naririnig ko? Akala ko na itago na kita sa mundo, ngunit pinagtaksilan mo ko? Sa kanyang galit, sinugod niya si Rapunzel at pinaghahampas ito ng ilang ulit at kumuha ng panggupit at ginupitan ng kanyang buhok. At sa kanyang galit, dinala niya si Rapunzel sa isang disyerto kung saan siya ay nanirahan ng malungkot at miserable. Sa parehas na araw na iyon, bumalik siya sa tore kinagabihan at ginamit niya ang naputol na buhok ni Rapunzel. Dumating ang prinsipe at sumigaw, Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang iyong buhok. Binaba niya ang buhok na ito at sa kanyang pag-akyat, hindi niya nakita si Rapunzel, ngunit ang mangkukulam na tinitingnan siya ng masama. Aha! Sigaw nito. Gusto mong makita ang iyong minamahal, ngunit wala siya rito. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Napuno ng kalungkutan ng prinsipe at sinubukan nitong tumakas sa tore. Nakatakas ito, ngunit nabulag ito sa kanyang pagbaksak. At gumala ito sa kagubatan ng halos walang makain kung hindi mga ugat at bunga. Wala itong magawa kung hindi malungkot at umiyak sa pagkawala ng kanyang minamahal. Ilang taon siyang gumala sa kagubatan. Nang sa wakas, nakarating siya sa isang disyertong lugar kung saan nakatira si Rapunzel. Noong una, narinig niya ang boses na pamilyar sa kanya at nang palapit na ito sa kanya, bumaksak siya sa lupa at naiyak. Nang nakita ito ni Rapunzel, hinawakan niya ang mukha ng prinsipe at gumaling ang mga mata nito. Nakakita na siyang muli. Dinala niya ito sa kanyang kaharian at namuhay sila ng puno ng saya at ligaya. Isang araw, sa panahon ng tag-init, nakatira ang grupo ng mga matatamad na tipaklong. Masaya silang nakatira sa ilalim ng sikat ng araw, sariwang hangin at berdeng damo. Ito ay napakasayang sandali. Isang araw, habang naglalaro ang mga tipaklong, nakakita sila ng grupo ng mga prutas at kulay na naglalakad. Mayroong mais, kamatis, saging at iba pa. Mayroon din mga sanga na mukhang naglalakad. Nagulat ang mga tipaklong. Narinig ng pinuno ng mga tipaklong ang isang tunog na nanggagaling sa prutas at gulay. Nilapitan niya ito at tinignan niya ang ilalim nito. Nakita niya na mayroong hanay ng mga langgam na karga ang mga malalaking prutas sa kanilang ulo at naglalakad. Dinadala nila lahat ng pagkain at inilagay sa butas. Bakit niyo dinadala ang mga pagkain sa inyong mga ulo at dinadala sa loob ng butas? Tanong ng pinuno ng mga tipaklong. Darating na ang taglamig at kailangan namin maghanda para dito. Ang nahahanap namin sa tag-init ay hindi namin nahahanap sa taglamig. Mga dahon, prutas at mga sanga ay mahirap hanapin. Magiging malamig at magiging mahirap mamuhay. Kaya naman kami ay nagtatrabaho simula ngayon at naglalagay ng pagkain sa loob ng butas. Sabi ng langgam. Malamang kayo ay mahihirapan. Tignan ninyo kung gaano kayo kaliit at kahina. Mas malaki kami at mas malakas. Wala kaming kailangan ipag-alala. Mapagmalaking sinabi ito ng pinuno. Inaalis ng mga tipaklong ang mga langgam habang pinagtatawanan nito. Araw-araw, tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang mga langgam at nagdadala ng pagkain habang pinagtatawanan lamang sila ng mga tipaklong. Ilang araw ang nakalipas, malapit nang matapos ang tag-init.
Isang magandang araw, ang grupo ng mga tipaklong ay nagpapahinga at kumakain gaya ng dati. Sa sobrang tamad nila, naging mataba sila sa buong tagapag-init. Dumating na ang taglimig at ang mga tamad at matatabang tipaklong ay walang makain para mabuhay. Walang mga dahon, tangkay, pagkain o lugar na paninirahan. Kaagad naalala ng mga tipaklong ang mga langgam na nagtayo ng kanilang tirahan at nag-ipon ng maraming pagkain para sa taglamig. Napagdesisyonan ng mga tipaklong na puntahan at angkinin ang pagkain at ang lugar para sa kanila. Natapos na ang taglamig at dumating na muli ang tag-init. Nagsimula ng muli na mag-ipon ng pagkain ang mga langgam at magtrabaho para sa taglamig. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon pang muli ang mga tipaklong para sirain ang kanilang mga tahanan. Mayroon silang plano para dito. Para gumana ang plano na ito, isang hukbo ng mga langgam ay gumawa ng bagong butas at sinimulang lagyan ng pagkain ito para sa taglamig. Habang ang ibang mga langgam naman ay naglagay ng pagkain sa dating butas. Pinapanood ng mga tipaklong ang mga langgam habang pinapaginipan ang mga pagkain na mapapasa kanila ng taglamig. Mga araw ang lumipas at hindi pa rin nagbago ang mga tipaklong. Natapos na ang tag-init at dumating na muli ang taglamig. Kinuha muli ng mga tipaklong ang lahat ng pagmamay-ari ng langgam. Ngunit, nang tinignan nila ito, walang kahit anong pagkain ang nandirito. Kakaunting damo at mga sanga lamang ang nandoon at nagalit ang mga tipaklong. Ngayon, dahil sa sobrang lamig, hindi makalabas ang mga tipaklong sa buong taglamig. Kinain nila ang kakaunting dahon na naroon para mabuhay. Napagtanto ng mga tipaklong na sila ay naparusahan dahil sa kanilang katamaran. Nang sila ay nakalabas pagkatapos ng taglamig, sila ay napakahina at napakapayat. Kumain sila ng kaunting prutas at mga dahon at inalagaan ang kanilang kalusugan. Pagkatapos nilang maging malusog muli, nagsimula na sila magtrabaho at mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Gumawa sila ng sarili nilang tahanan na gawa sa dahon at mga sanga para panatilian sa taglamig. Ang mga tamad na tipaklong na palagi naglalaro at nagpapakasaya ay ngayon ay malakas na at nagtatrabaho na tulad ng mga langgam. Moral, magtrabaho ng matapat at taos puso dahil sisirain ka ng katamaran.